Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, ulitin natin sa mga nakarang episode na nabanggit natin na pagtapos ng taon, matapos ng ating paggunita at pagdiriwang sa kapanganakan ng Panginoon, ang tinatawag nating Pasko. At ayon nga sa ating kaalaman, sa ating bansa sa Pilipinas, ang may pinakamahabang pagdiriwang o paggunita ng Kapaskuhan. Mula sa unang beer hanggang sa pang-apat na beer, ay ginugunita natin ang Pasko. September, October, November, December. Minsan nga bago mag-September, bago September, unang beer September, Agosto pa lamang o Hulyo pa lamang, magsimula na ang awiting pamasko. Ngayon medyo hindi nga gaanong mainit ang ginagawa nito. Pero ang Christmas celebration natin ay 4 na beer. September, October, November, at December. So, minsan, at magtapos ng February 2 sa susunod na taon ang presentation. Mga kagabay, alam ninyo, sa ating mga nababasa, dinadakila ng ating Panginoon. Ang Kapaskuhan, ang inilarawan niya ay yung kababaang loob. Bakit? Ipinanganak at nagiging tunay na tao si Kristo na tunay na Diyos. Sapagkat ayon sa aklat ni Juan, sa kanyang gospel, sinabi ni Juan, mahal ng Ama ang sanlibutan. Kaya sinugo ang buktong anak. At ang sino mang sasampalataya sa Kanya, sino mang maniwala sa Kanya, ay hindi mapapahamak. Sa madaling salita, hindi mawawala sa Diyos. Hindi madudulas, hindi magkakasala. Sa halip magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay ng sanlibutan matapos ang kamatayan sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Kung nais lamang tayong iligtas ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos, hindi na niya kailangan magpakahirap pa ang kanyang anak. Hindi pa kailangan suguin niya ang anak upang magpakamatay na nakapako sa krus. Alam naman natin at naniwala tayo na makapangyarihan ang Diyos. Isang kilos lang ang kanyang mga kamay, kaya na niyang gawin ang kanyang kagustuhan. Tayo mismo, ginawa tayo ng mga kamay ng Diyos. Mula sa alabok, mula sa lupa, ginawa ng tao, ng Diyos ang tao, at ipinagkaloob ang Espiritu na siyang nagbubuhay sa atin ngayon. At mula sa tadyang umano ng isang lalaki, ay ng unang lalaki, nilikha ng Diyos ang isang babae. Yan ang simula ng pagkakaroon ng tao. At magdudita rin natin, mababasa rin natin sa aklat ang kapangyarihan ng Diyos. Nung si Jesus ay kasama ang kanyang mga alagad nasa gitna ng laot, dumating ang isang malakas na unos. Napakalakas ng hangin, napakalaki ng mga alon, malulunod na sila, natatakot, at nagsisigaw na ang mga alagad ni Jesus. Ngunit si Jesus tulog na tulog. Kaya ginising nila
Ayaw man nila, nahihiya man sila. Ginisig sila at sinasabi, Panginoon, hindi ka ba natatakot? Mamamata na tayo. Malulunod na tayo. Ano ang sagot ni Jesus? Kayo ang mahinang pananampalataya. Tumayo si Jesus. Pinatigil ang ulan, pinatigil ang alon, pinatigil ang unos, pinatigil ang bagyo. Ito makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa Kapaskuhan, anong kanyang pinakita? Alang-alang sa ating kaligtasan, kababaang loob. Ang hari ng mga hari, bumaba na parang isang alipin, isang tunay na tao. Pinanganak na mahirap, ipinanganak na balo sa mga mahirap na mga pangyayari ng kamatayan. Ipanganganak pa lang si Jesus, karapan ng sumalubong sa kanya. Ang napiling mga magulang ng Diyos, si Jose ang panday, ang ama. Si Maria, isang simpleng birhen, ang nagiging ina. Hindi kumuha ang Diyos ng isang hari, ng isang emperador, ng isang reyna, parang magiging magulang ni Kristo. Kababaang loob. Kababaang loob. Nagpakababa ang pinakamataas. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan, nagpakababa na parang isang alipin. Ipinanganak sa isang samsaban. Walang saplo. Binabalot lamang ng mga tela ng kanyang inang si Maria. Kung gusto niya, pwede siyang ipanganak sa isang ospital na katulad ng sitlo. Pero hindi. Sino ang unang, kanino unang ibinalita ang kapanganakan ni Jesus? Hindi sa mga mayayaman, sa mga mahihirap na mga pastor. At may tatumago mula sa silangan na dumalaw upang dakilain, sambahin ang Panginoon. Ganon, kababaang loob. Hindi ipinapakita ng Diyos sa Kapaskuhan ang kapangyarihan. Sana ito ang isipin ng ating mga opisyalis ng pamahalaan. Presidente, vice-presidente, congressman, senador, mayor, gobernador, kahit barangay captain. Hindi sila inilokpok dyan para mangapi, para magnakaw, para mandarambong sa kaban ng bayan. Kung hindi, para magtiis, maglingkod para sa kabutihan ng isang bansa. Ang ating mga makapangyarihan baligtad sa ipinapakita ng Diyos. Ang Diyos ay nagpakita ng kababaang loob. Bumaba mula sa langit. Isipin natin, from heaven to earth, langit, lupa, bumaba ang Diyos. Bumabang nakahiga, ipinanganak, naghihirap, ipinagos sa krus, namatay. Ngunit 3 araw matapos ang kanyang kamatayan, matapos ang mailibing, muling nabuhay mula sa mga patay. Dito niya ipinakita ang kanyang kapangyarihan. At ngayon nga, siya ay nasa kanan ng Ama at inaasahan na lamang natin, hinihintay na lamang natin ang kanyang pangalawang pagdating. At kababaang loob, ang unang itinuro ni Jesus nang sinabi niyang, ang sino mang nais sumunod sa akin, itakwil ang sarili. Ang ibig sabihin, magpakababa ang sino mang nais sumunod sa kanya. Halimbawa, si Kaigay nais maging tunay na alagad ng Diyos. Kailangan magpakababa ko, kailangan magiging alipin ako ng kapwa. Ito ang pinapakita ng larawan ng Pasko. Sana magising ang ating mga makapangyarihan. Na nandiyan sila sa kapangyarihan, hindi upang magiging makapangyarihan. Minsan nga, pag mababasa natin ang banal na aklat, kung talagang pag-aralan natin ang nagiging buhay ni Kristo, ang nagiging buhay ng Diyos bilang isang tao, parang nakikita natin ang Pilipinas. Nararamdaman natin ang ginagawa ng ating mga government officials, magiging ng ating mga maraming barangay officials sa ngayon.
inaabuso ang kapangyarihan. Pinagsasamantala ang kapangyarihan. At ito ang nagiging dahilan ng kamatayan ni Jesus. Sapagkat sa kanyang kapanahunan, ayaw ni Jesus na magmula. Ayaw ni Jesus ang pumatay. Ayaw ni Jesus ang gumagawa ng masama. Pero pag mababasa natin kung ano kanyang mga sinasabi, kung paano siya nagalit sa mga punong pari, mga leader religyoso, sa mga tax collector, sa loob ng 3 taon, binabatikos niya, tinatawag niyang magnanakaw, thieves, vultures. Yan ang ating mga government officials na ngayon. Mandarambong taksil sa bayan, ganun sa kapangyarihan.